Okay, mga kamads, mga kaibigan, pakinggan na po natin to. OMG. Ako kasi, kapag umiinom na ako ng kape, isang beses lang ako kumakain sa isang araw. Actually, first meal ko to eh. Nagulat si Ma'am B. Well, siguro yun yung kanyang eating habits or mababa yung kanyang tawag dito, calorie maintenance, di ba? Meron tayo kasing calorie deficit, calorie maintenance, at saka calorie surplus. Kaya ako tumaba, naka-calorie surplus ako. So, pag tumataba kayo, it's just because of that, okay? And of course, any underlying medical condition would boost that, yung surplus level ng katawan mo. Okay, tuloy natin. So, siguro ganun si Zainab kasi mapayat naman siya. Ang laki ng pinayat ni Zainab ngayon. I mean, hindi naman para sa akin kasi much better yung ganyan sa kanya since she is a model, di ba? She has a figure to maintain. So, siguro yan yung maintenance niya. Okay. Diba? So, pakinggan natin yung mga conversation nila. Okay. Ako kasi actually, nung isang araw, nakikinig ako ng mga podcast ni Ma'am B. Hindi kasi ako nakapunta ng Team Payaman Fair. Ito naman, paano nito? Tinigawat ka pala. Oo, nag-break ako sobra. Dami yung tigyawat, di siya makinis, di siya Miss Flawless, ganyan. So, yung mga time na yun, na parang, shit, kailangan ko mag-ayos talaga sa labas, kailangan ko, mag-impress. Alam niyo ba yung Miss Flawless? Ang puso ko'y tawagin, sa akin, katono yun yung Diwata, yung kanta ni Diwata, yung Miss Flawless. Teka, hanapin natin na. Wag na. Kayo na lang. Sentable. Kasi ako yung naapektuhan. Yung mga ganong wordings dati, ha? Tapos yun, after nun, na parang kailangan ko rin tulungan yung sarili ko. Kailangan maganda ako sa... make up ko sa labas, ganyan. Yan ang hirap talaga pagka umaharap ka sa media, social media or media, kahit na sabihin mong commentary ka lang. Sa commentary kasi, miski hindi nyo naman nakikita yung mukha ko, ayos lang. Pero, siyempre, people would say absurd things sa'yo araw-araw. It's just how it is. Now, the good thing about this, mga kamatis, mga kaibigan, is that, meron mga ibang tao na okay lang sa inyo, yung ganyang itsura nyo. Pero, since nasa labas kayo ng internet, kahit na si Sash na, maganda talaga yan. Kung magka-breakout siya paminsan, which is it happens for women, nababash pa rin siya. Ibig sabihin talaga, malayo pa talaga yung ating maturity dito sa internet when it comes to saying a lot of nasty things sa mga tao. Kasi even if yung mga ganyang kagandahan nababash na, paano pa kayo mga pangit na katulad ko? Hey! Natin. So after na yun, hindi sa akin nawala yung sinabi niya na yun. Kasi nakita niya ako sa personal eh. Tapos nag-comment siya ng gano'n. So parang dinala niya yun for the rest. Ano kayo ngayon? Tignan niyo mukha niya. Hindi na... Merong maganda dito yung maganda na dati si Zainab, pero mas iba yung pagka-blooming niya ngayon. Iba talaga kapag namahal ng tama. Maganda yun pinag-usapan nila yung mga dati nilang issue. And I wanna dive in kasi kinover ko karamihan doon. Hindi kita nakita. Unang issue ko, Fetty Wap. Unang issue ko, Fetty Wap. Ayun ba yun? Yung sayaw mo? Oo. Ano ba kasi naisip mo? Ano yun oo, naalala ko yun Teka, hanapin natin kung mahanap natin yan Kasi it's good to reminisce those kind of things na mga early pa lang ng social media, Sash na. Fetty Wap. Tingnan natin kung makikita natin. Ito yan. Wait lang natin. Usong-uso yan, tas bata pa si DJ Lunyo. Tapos meron pa siyang yun, Rockwell or Rocksteady, I forgot the name, pero yan, ang ganda mo. Okay, ayan, yan yung dance steps niyan tapos parang binabash siya dyan, naalala ko kasi nga ang ganda niya, tapos parang hindi siya marunong sumayaw nung mga panahon na yan. Pero ano lang naman yun yung pagsayaw kasi freedom of expression yun pero when you're in media, meron talagang, alam mo yun, this is the problem with what media actuations People will say a lot of things sa'yo. Merong positive, merong negative. And unfortunately, well, yung sayaw niya kasi yung kinikriticize, hindi. Ay, ayan. Pero maganda pa rin. Yun na lang yung takeaway. So, balikan natin yung kanilang interview. 26. After ba nun, o
Oy, nakwento ko na to kay Zainab. Nag-dance class ako. Nag-dance class ka ba? Isang araw lang. Hindi, meron kasi, saan kaya siya nag-dance class? Kasi alam ko, dyan yung kasi, yung totoong peak ni DJ Lunyo noong mga panahon na yan. Kasi meron siyang grupo nun eh. Hanapin nyo lang Rocksteady o Rockwell yata yung pangalan ng kanilang grupo nun. Sila talaga yung nagpauso ng dance steps na yan. Tapos, wala pa kasing platforms nun like TikTok. So, napapanood mo yata siya sa, mostly on YouTube and Facebook. If I'm not mistaken, hindi pa ganito yung era ng internet nun eh. It's an older version of internet na kinalakihan namin noon, but it's younger relative to this internet. Kuha nyo, parang ganun. It's older relative to this internet. But it was younger when we were back in the day. Parang ganun, parang nasa gitna pa lang siya. Kasi ngayon talaga sobrang viral na mga bagay-bagay eh. After nun. Oo, after nun. Isang araw lang, pero hindi na yung parang Gagagan, ang OA naman kasi nila, ang uso kasi nun, hindi naman ang sayaw ang tinitignan, yung ganda. Hindi naman, tingin ko, yeah, may factor yung ganda. Like kaila Yaya Dab. Pero malaki pa rin yung factor pag magaling kang sumayaw. Katulad ni, sino ba yung mga nagsayaw niya? Sila Marlo, sila Joben. Pero yung nasa 7-Eleven pa, god damn, that was an amazing part of the internet. Pero yung si Sash na, yung pinaka, yung pinaka talagang, isa sa mga nag-stand out yun. At saka si DJ Lunyo. Hanapin nyo please para mag-reminis kayo sa nakaraan. Tuloy natin. Ate, ganito kasi talaga yan. Akala ko talaga, ang galing ko sumayaw. Well, tingnan natin. Hatulan na natin. Critic lang naman. Critic lang. Okay. Tingnan natin. Baby, what you need, asa ba yung tapa? I'm feeling now. Baby, what you need. Baby, what you need. It's alright. Please don't like me. I like the way you... Pwede naman. Para sa akin, hindi naman ako magaling sumayaw. Para sa akin, okay na yan. Kasi maganda siya. Pero of course, dun sa mga magagaling sumayaw, hindi yan okay sa kanila. I wouldn't know. I would not know the first thing. Yan o. Kasi kahapon nanonood kasi ako ng mga vlogs yung mga podcast ni V. Cortez. Ito yung unang humighlight sa akin. I just would like to cover it. O yan. Okay naman. Up. Yan yung steps nun talaga eh. Teka nga lang, siguro injustice kapag hindi ko pinakita yung kay DJ Lunyo eh. Okay, hanapin mo na kay DJ Lunyo yung Fetty Wap. Kasi siya yung nagsayaw niyan eh. DJ Lunyo Fetty Wap. Yan o. Ito. Level up sangka, Siyempre ayoko ng commercial. Pero since nag-incognito ako, makikita ko yung commercial. Yan. Diba? Yan din yung steps eh. So, dyan nila kinuha yan. Tapos nag-viral dyan. Tapos, back in the day kasi, astig na astig yung mga tao dyan. Ako naman, siyempre, trabahante lang. Normal na trabahante lang ako dyan eh. Pero, yan yung era dyan siguro na yung start ng mga viral dance videos na yung certain portion lang yung sasayawin nila. Pero sobrang lupit na. Ayan o, diba? Si DJ Lunyo yan o. Hindi pa siya nagsasalita dyan. Diba? Nagsasayaw pa lang. So, that is the case. Panoorin nyo na lang din uli yan of this viral trend. Imitating this viral trend na ngayon pinag-uusapan on this viral trend. Galing, no? Viral sensation na rin. Yun lang naman, gagawin mga lods.